Isang magandang umaga po uli sa ating lahat at isang mapagpalang umaga po ng Linggo ng Panambahan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa ating serye ng sermon sa Aklat ng Mga Awit at 23, kung saan nung last Sunday po ay tinalakay ni Kuya Marvin yung Awit 23:3, kung saan sinasabi kung paano pinanunumbalik ng ating Panginoon ang ating kalakasan at pinapatnubayan sa tamang daan upang parangalan ang kanyang pangalan. At ngayon naman po ay dadako tayo sa Aklat ng Awit 23, verse 4 po. Basahin po natin. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ay po'y manalangin. Ama, maraming salamat po muli sa umagang ito na kami makapanambahan sa inyo, sa isang dakilang Diyos, sa Diyos na nagmamahal ng lubos. Tinataas po namin sa iyo, Ama, ang aming panambahan. Samahan niyo nga po kami, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyo na makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng paghayag ng salita. Ikaw nga po ang mangusap, ikaw po ang magbigay sa amin ng katalinuhan, magdagdag sa sermon na aming pag-aaralan ngayong araw na ito. Dalahan ko po na ito'y tuloy mo sa puso ng bawat isa, na ito po ay magbigay ng kabutihan, magbigay ng paalala kung paano kayo katakila, kung paano nyo magsasamahan sa bawat aming buhay, maging sa madilim na parte ng aming buhay. Maraming salamat po at kayo po ang mangusap sa kanila. Patubayan nyo nga po ako sa kabuuan ng paghayag ng salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ang aklat po ng mga awit ay, siyempre po ito ay isang awit. At ang aklat po na ito po ay aklat na himno at aklat ng panalangin ng Biblia. At ito po ay sinulat ng iba't ibang manunulat sa loob po ng mahabang panahon. Ito po ay tinipon at ginamit ng bansang Israel sa kanilang pagsamba hanggang isama ito sa kasulatan. Marami po sa mga awit na ito ay pinapaniwala ang kinatha at inawit ni Haring David sa mga seasons o pinagdaanan niyang panahon sa kanyang buhay. Pero bago po natin talakayin ang verse na ating pag-aaralan, ang awit 23 verse 4 ay hayaan niyo muna pong balikan natin yung personal background ni Haring David. Si David po ay, alam naman natin na siya po ay pinakadakilang hari. Siya po ay pinakadakilang hari at siya po ay tinawag din na a man after God's own heart. At tuwing nababasa ko po ang awit 23 ay madalas ko pong parang nakukumpara aking sarili sa kanya. Huwag niyo pong ako husgahan, hindi po ito dahil hindi po sa kabutihan niya, hindi po sa kanyang katanyagan, dahil pareho po kaming nag-aalaga ng tupa. Pareho po kaming pastol. Ako po ay, buhat po ako nung medyo maliit pa po ay binata, ako po ay nag-aalaga ng although hindi po tupa, nag-aalaga po ako ng itik hanggang sa ngayon. Si Haring David noon po ay alam natin nung siya ay binata pa, siya po ay nag-aalaga po siya ng tupa. Ang sabi po doon sa Samuel 16:11, kaya tinanong ni Samuel si Jesse, mayroon pa bang anak na wala rito? Sabi niya. Mayroon pong isa, ang bunso na nagpapastol ng tupa.
Sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya, hindi natin sisimulan ang paghandog hanggat hindi siya dumarating. So, patuloy po na siya po ay isang pastor. Sa verse 12 po ay sinabi naman po, at sinundo nga ang anak nito ni Jesse, siya ay makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mata. Hindi kayo na po, nung ako ay binata, ay maaaring makisig din naman po ako. Kaya po nabighan ang aking asawa. Ano po. Maganda rin naman po yung aking mata, brown eyes. Medyo, sabi nga po ni Pastor Arnel, medyo napagugulat lang. Kaya medyo po, muna kay Pastor, nakita po si Pastor Arnel. Yung po ang biroan namin ni Pastor Arnel. Kayo na po humusga kung totoo o pinakabahan na ako, ipapaalis lang po ako ng kaba. Di po, tumako na po tayo sa ating pagpaksa sa araw na ito. Siya din po ay dumaan sa mga madilim ng parte ng kanyang buhay. Nung hinahanap at siya ni Haring Saul para patayin, at nung kung namatay ang kanyang anak, dumaan po siya sa mga madilim na parte ng buhay. Kaya marahil doon niya po hinugot yung awit 23 kung saan pinakita yung mga pinagdaanan niya sa kanyang buhay, mga seasons ng kanyang buhay. Ano po ba ang role o tungkulin ng isang pastor? Nangangalaga po sa kanyang tupa, di po ba? Ano po ang katangian ng isang mabuting pastor? Kilala niya ang kanyang tupa, hinahanap niya kapag nawawala, handa niyang ibuwis ang kanyang buhay kapag may mabangis na hayop na gustong sumalakay sa tupa. Mayroon po bang masamang pastor? Mayroon po. Ang sabi po sa John 10:11-13, 1:10-11-13, ako ang mabuting pastor. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya ang pastol, hindi siya pastol na tunay, at hindi niya kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng mga asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Sino po ba ang mabuting pastor? Alam po natin, ang ating mabuting pastor ay ating Panginoon. Ating Panginoon na hinahanap tayo pag nawawala, tinutulungan tayo na makabalik at ilalad niya tayo at handa niya ibuwis ang binuwis niya ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan, para sa ating kaligtasan. Ano po ba ang katangian? Ano po mga katangian ng isang tupa? Una po, madali siyang maligaw. Ang isang tupa ay wala pong sense of direction. Madalas naliligaw. Ang isang tupang nahulog o sa bangin ay sinusundan pa ng mga kapwa niya kaya dumadami lalo ang nahuhulog. Ganun po sila, wala po silang sense of direction at hindi na kayang umuwi sa kanilang kulungan. Pangalawa po ay, ang mga tupa po ay walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Wala po silang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili sa mga aso, sa mga mabangis na hayop. Maging doon po sa mga langaw o mga insekto na pumapasok sa kanilang tenga. Kaya wala po silang kakayahang protektahan yun. Kaya ilalagyan ng langis ang mga ulo ng tupa para makaiwas po sa mga insekto. Kundi pag pumasok po sa insekto yan, katulad po na pag-aralan namin noong Biyernes,
ay manganganak, magaan po sa ulo niya yon at talagang maapektuhan ang isip niya at iutok niya sa bato hanggang siya mamatay. Ganun po ang tupa. At kung hindi ang tupa ay hindi aayusan, hindi gugupitan ng mga pastol, talagang nakikita ko po na pati yung mukha niya punong-puno ng mga balahibo. Talagang wala pong kakayahan ang tupa na mabuhay talaga. Walang kakayahan na ipagtanggol ang kanyang sarili. Kanino po ba tayo madalas inahalin tulad sa Bible, sa Biblia? Inahalin tulad po tayo sa mga tupa, sa isang tupa. Bakit po? Unang-una, madalas po tayo ay amoy tupa. Ay, amoy niyo, di po, madalas po tayo ay naliligaw ng landas, di po ba? At wala po tayong magagawa kung wala ang ating mabuting pastor. Hindi po natin kayang protektahan ang ating sarili sa ating mga kaaway sa sanlibutan. Sino nga po ang mabuting pastor? Ang ating Panginoon na nagmamalasakit at nagmamahal sa atin ng Diyos, na ilalay ang kanyang buhay para sa atin na mga ligaw na tupa at makasalanan. Ang awit 23 verse 1 po na pinag-aralan natin ng nakaraang linggo, ng mga nakaraang linggo ay sinasabi na, si Yahweh ang aking pastor. Si Yahweh ang aking pastor. Hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa lusutiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapatubayan niya sa tamang daan. Ngunit hindi po sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras ay nasa malunti ang pastulan, nasa magandang panahon, nasa araw na sikat na araw ang mga tupa. May mga pagkakataon po na dumadaan din ang mga tupa sa madilim na bahagi, madilim na sa tinatawag po na libis ng buhay. O sa English po ay dark valley, yun po ang sa English. Kaya po ang mensahe na pag-aaral natin ngayon ay patungkol po sa madilim na libis ng ating buhay o lambak. Ang panggat po ng ating mensahe ngayon ay kapanatagan sa panahon ng kadiliman. Kapanatagan sa panahon ng kadiliman. Ano po ba ang darkest valley? Tinatawag. Ito po ay metaphor o kahulugan ng life's most difficult and dangerous time where death is a real possibility. Pwede po itong depresyon, pwede pong problema sa pinansyal, pwede pong sa karamdaman, medical problem or relational problem ng isang tao. Maaring lahat po tayo ay may madilim na libis na pinagdaanan or maaari po ay pinagdadaanan pa lang. Nasabi ko nga po nung nakarang mensahe ko na po ay dumanas din ng madilim na libis sa aking buhay. Yung ako ay dumanas ng malalim na depresyon. Na nung punto po na tingin ko ay talagang literal na madilim kahit araw po talagang at sobrang lukot po ng aking nadama. Na kahit si nanunod po ko ng kay Panchito o kaya kay Dorpe, talagang hindi po ako napupong tumawa. Pag may dadaan, talagang parang tumutusok sa lumalagos yung mata ko, hindi ko napapansin. Basta nakakita lang ako, parang tulala, ganun po. Ngunit salamat po sa Panginoon na sa kabila ng pinagdaanan ko na sinamahan niya po ako, pinagapayan niya ako at hindi niya po ako pinabayaan. Kaya po ang mensahe natin ngayon sa araw na ito ay kapanatagan sa panahon ng kadiliman.
May tatlong keyword po tayo na pag-aaralan sa araw nito galing po sa awit 23 verse 4. Ang una po ay yung kaagapay, gabay, at sanggalang. Kaagapay, gabay, at sanggalang. At upang magkaroon po tayo ng kapanatagan sa panahon ng tayo dumadaan sa madilim na libis, ay kailangan po natin ng mga sumusunod. Agapay, gabay, at sanggalang. Ang una po ay ang Panginoon po ang ating agapay. Sinabi po yun sa ano po bang verse na pwede nating paghugutan nun? Ang sabi po sa Kawikaan 3:25, 26, kahit hampas ng bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala ka na si Yahweh ang kaagapay mo at di niya hayaang sa bitag ikay masilo. Sinasabi po sa Bible, sa verse na yun na dumating man yung mga bagyo, dumating man yung biglaang problema sa ating buhay. Although mahirap po na hindi mabagabag, ngunit kung iisipin po natin na isang makapangyarihang Diyos ay ating kaagapay, isang Diyos na nagmamahal sa atin ay kasama natin, magbibigay po ito ng kalakasan sa atin. At mawawala po ang ating pag-alala. Sabi po ng pangalawa po, sabi po sa John 14:16-17, dadalangin ako sa Ama upang ako'y bigyan niya ng isang patnubay, yung helper, na magiging kasama niyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat sila'y nasa inyo at sila'y mananatili sa inyo. So nung ating pong tinanggap ang Panginoong Jesus ay mayroon pong iniwan sa atin na siyang helper. Binigay po sa atin Diyos na helper ay yun po ay yung Espiritu Santo na Espiritu o Spirit na siyang mag-aagapay, siyang papatnubay, tutulong sa atin sa panahon na tayo ay nasa madilim o sa libis madilim na libis ng ating buhay. Ang pangatlo po ay sa awit 23:4. Sabi nga po, balikan po natin yung verse natin. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kagapay. Wala po tayong katatakutan kung alam natin kasi ang ating kaagapay. Alam niyo po ang pakiramdam ng isang nasa malalim na depresyon o nasa may bigat na pinagdadaanan. Una po ay pakiramdam niya ay wala ng pag-asa. Wala na silang pag-asa sa buhay. Wala nang makakatulong sa kanya. Walang kaagapay. Takot po at nagpapanik. Kaya ang iba po ay nakukuhang magpakamatay dahil wala na silang talaga ang buhay nila, wala nang pag-asa. Naranasan ko po yan, anong hirap at kapag ilang araw na di ka nakatulog, yung isip ko ay lutang, parang walang pumasok sa'yo, hindi ka makapag-isip ng maayos, hindi ka makapag-isip ng tama. At doon po, namamantala yung kalaban. Salamat nga po, sabi ko na mayroon tayong mabuting pastol na siyang aking kaagapay. Hindi niya po ako pinabayaan sa madilim na libis ng aking buhay. Kaya po, ang pamagat po ulit, ano nga po ang pamagat ng message natin ngayong baga? Kapanatagan sa panahon ng kadiliman. At upang magkaroon po tayo ng kapanatagan sa panahon ng kadiliman, pangalawa po natin po ito, ay kailangan po natin ang salita ng Diyos na ating gabay. Ang salita po ng Diyos na sa atin ay gagabay. Ang gabay po, guide sa English ay tumutukoy po sa tao, bagay at iba pa na nakakatulong sa atin
ito ay maaring paggawa ng pasya. Ito ang nagtutulak sa atin kung paano gawin ang isang bagay. Maaaring din itong tumukoy sa direksyon. Ang tamang gabay ay nagdadala sa atin patungo sa landas ng tagumpay at kabutihan. Ano po ba ang pangkaraniwang gabay na nakikita natin sa bahay, sa ating buhay? Una po sa bahay, yung hagdan, yan ang gabay para hindi tayo mahulog. At yung mga exit light para mga direction po, mga pag tayo nagpunta ng sinihan, yung mga ilaw po sa step para hindi tayo gabay, para hindi tayo madapa. Sa airport po, yung mga ilaw na signal para makalapag at makaalis yung aeroplano ng lipad ng maayos. Ano po ba ang gamit ng pastol sa paggabay sa mga tupa? Stop po, yan. Sa English po ay stop. O tungkod. Although yung tungkod po na yon ay hindi po tulad ng tungkod ng matanda, ng may edad na may ang tungkod. Ang stop po, alam natin, ay medyo mataas po. Ay po, dahil mahina po yung sa direction mahina sa direction yung mga tupa, ang pantaboy po niya ay yung stop. Yun din po ang gabay at ng tupa pag naliligaw. At pag po may nahuhulog, may nasasabit sa saka, yung mga tupa sa bangin, yun din po yung pangkawit, yung stop din po ang pangkawit ng pastol, panghatak sa tupa. Sa ating pong mga manampalataya, ano po ba yung mga ating gabay sa ating pang-araw-araw na buhay? Ano po ba yung mga gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay? Sabi po sa Joshua 1:8, huwag mo kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw-araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasal doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Napakahalaga po na sa araw-araw na dumadating ating problema, dumadating mga pangangailangan, napakahalaga po na tayo'y mananalangin at pag-aralan ng Biblia. Yun po ay pinaka-backbone natin talaga sa po yung lifeline ng isang manampalataya. Sa araw-araw, kailangan tayo manampalataya. Mag-aral ng kanyang salita, magbasa ng salita. Dahil alam po natin na yung kalaban nandiyan lang. Hinihintay lang po natin na tayo na masilo. Kaya dagdagan po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ng Biblia, upang mayroon po tayong agapay sa ating buhay. Dumating man po ang madilim na libis sa ating buhay. Sabi po sa 2 Joshua 1:8, 2 Timoteo 3:16, ang aklat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa libong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So yun po ang ating ang kasulatan, ang Biblia po, ay yun po ang talagang mag-guide sa atin, gagawin ng ating gabay upang hindi po tayo maligaw, upang hindi po tayo mapahamak, at sa araw-araw na ating buhay, gawin po natin na laging humingi ng tulong, humingi ng gabay sa ating Panginoon. Sabi po sa awit 119, 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Salita mo'y isang tanglaw sa akin at patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Pag madilim ang buhay, pag madilim ang ating madaan tayo sa madilim na parte ng ating buhay, kailangan po natin ng salita ng Diyos na siyang magbibigay liwanag
Lahat naman po ay nasa Biblia. Lahat po ng ating pangangailangan ng duna, tanglaw at patnubay kapag tayo'y nasa madilim na parte ng ating buhay. At yung huling at puntos po nating pag-aaralan upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa panahon ng kadiliman ay yung kailangan po tayo na magkaroon tayo ng mga sanggalang sa laban ng buhay. Kailangan po natin ng mga sanggalang. Ano po ba yung available na mga sanggalang na binigay sa atin ng Panginoon na sinasabi na kailangan gamitin natin? Ang sanggalang po sa English ay ito po ay protective. Ito po ay ang ibig sabihin po, ito po ay kilos at paraan na nagbibigay proteksyon o pagtatanggol sa isang bagay, tao, alagang hayop, o sa ano bang panganib o pinsala. Sanggalang, pananggalang. Ano po ba ang ginagamit ng isang pastol kapag umaatake ang mga mabangis na hayop? Yung kanya pong pamalo, kanyang ran. Sa ating buhay Kristiyano po ay ano po ba ang pinakamabisang sanggalang? Ano po ba ang mga verse sa Biblia na nagbibigay ng proteksyon o sanggalang? Ang sabi po sa Efesos 6:10-18, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot nyo ng buong kasuotan ng pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan nyo ang pakanan ng diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapagmahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan, sa mga hukbong espiritual na ng kasamaan sa hipapawid. Sa 13 po, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban. Pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong pakatayo. So ano po yung mga sandata na binigay ng Panginoon? Una po ay sabi po sa verse ay yung sinturon ng katotohanan. Sinturon po ng katotohanan. Yung pangalawa ay baluti ng katuwiran. Pangatlo po ay sapatos ng pagiging handa. Pang-apat po ay pananampalataya po, pananampalataya. Panglima po ay helmet ng kaligtasan. At ang pang-anim po, tabak ng espiritu. At ang pang-pito po ay panalangin. Yung po yung nasaad sa Bible. Alam po natin na sabi nga po sa Biblia na sa verse na yun na hindi po tayo nakikipaglaban sa tao. Hindi po yung mabigat na kalaban natin. Minsan sa pamilya, nag-aaway, minsan sa simbahan. Pero actually, hindi po yung toong kaaway natin yung mga kasama natin sa Bible. Sa simbahan, hindi kasamahan natin sa pamilya ang ating tunay na kaaway. Hindi yung kasama natin sa trabaho, ang tunay nating kaaway. Kundi ang kaaway na po natin ay yung diablo. At hindi po basta-basta tayo po bilang ng mga pastol, bilang mga tupa, wala po tayong kakayahan na labanan ng mga yun. Kung marunong man po tayo sa Bible, abay, from harap hanggang cover, kaya po, kabisado po nila. Hindi po natin, talagang hindi natin gagamitin, hindi natin yung mga kaligtas, yung mga binigay sa ating mga sandata ng Panginoon para maligtas. Kaya, ang gusto po ng Panginoon sa ating mga battle sa buhay, paglaban natin yung mga
madilim na libis na ating buhay, ay yung i-condition po, sabi nga po sa pinag-aral namin ng Biyernes, yung kinukondisyon ng Panginoon na ating isip. Pinapalakas muna ang ating isip bago ang ating katawan. Dahil yung pagkariwan po talaga, ang batin po ay nasa pag-iisip. Pagka tayo wala, yung isip po ang ating talagang kinokontrol ng katulad ng mga tupa, ang kinokontrol po noon yung isip talaga unang nahirapan sila kapag may mga insekto na pumasok sa kanila. Kaya paano po tayo magkakaroon ng kapanatagan sa panahon ng kadiliman? Ano po yung tatlong pinag-aralan natin? Magkakaroon po tayo ng kapanatagan sa panahon ng kadiliman kung ang Panginoon po, ano po yung pinag-aralan natin? Kung ang Panginoon ang ating kaagapay. Pangalawa po, ang salita ng Diyos at ang ating patgabay. At yung pangatlo po ay kung gagamitin natin yung mga sanggalang na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Para po sa ating buod at pagwakas ng ating mensahe, sinasabi po sa ating mensahe na ang Panginoon ang mabuting pastor. Pinagpapahinga po tayo nga sa munti ang pastulan, inaakay sa tahimik na batisan. Ngunit ang buhay po dito sa mundo ay may pagkakataon at panahon na kailangan tayong duman sa madilim na libis ng buhay. Salamat at ang Panginoon nakasama natin sa magandang araw, magandang panahon, ay kasama din natin, lalo natin kasama sa madilim na panahon ng ating buhay. Salamat at siya po ang ating kaagapay na hindi po niya tayo iwan. Siya ang ating gabay upang hindi tayo maligaw tulad ng mga tupa. At siya din po ang magpuprotekta sa atin laban sa ating mga kaaway. Upang mapagtagumpay natin ang ating buhay. Maligtas tayo, magkaroon tayo ng kaligtasan at kapanatagan sa panahon po at tayo ay nasa kadiliman. Ang sabi po sa unang Pedro 5:2, alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalataya kasama ninyo. Alagaan ninyo mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo. Katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taos sa puso ninyo sila pinangangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. Bilang mga lingkod po ng ating Panginoon, mga leader, mga namumuno ng ministry, napakaganda po itong paalala sa Pedro 5:2. Alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalataya kasama nyo, katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nito. Tayo po ang tagapag-alaga nila. At dapat taos sa puso natin yung pagkaalaga. Dahil ito po ang utos sa atin na parang ito ang nais ng Panginoon. At ito din po ang bilya ng ating Panginoon kay Simon Pedro at 3 beses po niya itong inulit-ulit sa 1:21-15. Ano po ang sabi? Si Pedro, alagaan mo ang aming mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa. Kaya bilang po namumuno tayo sa church, ay may responsibilidad po tayo na alagaan ang ating mga nasasakupang tupa. Gabayan natin, protektahan natin, at kung may nawawala at naliligaw, tulad po ng isang mabuting pastor, tulungan po nating makabalik. Tulungan po nating ibalik sa tamang landas.